Hello, 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 and welcome back po sa ating diskusyon para sa Filipino. So, nung nakaraan ay nagkaroon tayo ng pagtalakay may kinalaman sa pagkiklino at talasalitaan. Kagayon pa man, nawa meron tayong napag-aralan o napulot na aral kumbaga may kinalaman dito. Kaya ngayon, dadako po tayo sa ating panibagong pagtalakay. Ito ay walang iba kundi mga pahayag sa paghahambing. Kapag ka naghahambing ka o nagkukumpara ka, syempre, mayroong way o mayroong kaparaanan para naisaganap ito. Kaya, ano-ano ang dapat natin mapagtanto dyan? Okay, dadako na tayo dito. Ang pang-uri. Ano ang pang-uri? Ito ay bahagi ng pananalitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Kumbaga sa English, you are describing something. Kaya sa pagkakataong ito, alamin natin kung ano-ano ang iba't ibang kaantasan ng pang-uri. Narito po ang mga sumusunod. Una na rito ang lantay. Ito ang anyo ng pang-uri kung naglalarawan lamang ito ng iisang pangalan o panghalip. Kumbaga, isa lang. Isa lamang yung dinidescribe mo o inilalarawan mo. Tulad ng mga halimbawang sumusunod. Malaki ang responsibilidad ng magulang sa pagpapalaki ng mga anak. Tingnan niyo po yung terminong malaki. At syempre, yung pangalawa, mahirap ang tungkulin ito. Okay, sabi natin, mahirap ang tungkulin ng isang guro. Ayan. Pagkakasilantay, iisa lamang ang iyong inilalarawan. Yan po ang dapat nating pakatandaan. Pumapangalawa rito ang pahambing. Na kung saan sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin sa channel na to, ito po ay naitalakay na natin. Yun lang, ito ay sa grade 8. Magkagayon pa man, tatalakayin natin ito sa pakanan ng mga sa grade 7. Ang pahambing, ang ibig sabihin, ang pahambing, ang pang-uri kung ito ay naghahambing o nagtutulad ng dalawang pangalan o panghalip. Simple lamang po yan. Okay? Kumbaga, mayroon itong dalawang uri. Dito. Kung saan, meron tayong tinatawag na pasahol o palamang. Yan yung pahambing na di magkatulad. Ito po ay nagsasaad ng nakahigit o nakalalamang nakatangian ng isa sa dalawang pangalan o panghalip na pinaghahambing. At gumagamit ito ng mga katagang higit, mas lalong, ang ibig ko sabihin, lalong, di gasino, at marami pang iba. Gaya po ng inyo pong mababasa ngayon ng mga halimbawa, mas mahirap ang hamon sa mga magulang ngayon kaysa noon. At mas mabuti pa rin ang pagbabasa ng aklat kaysa pagbababad sa harap ng internet. Yan. Yan po yung pahambing na di magkatulad o pahambing na pasahol o palamang. Siyempre may pangalawa pang uri. Yun ay pahambing na magkatulad. Kung saan ito'y nagsasaad ng magkatulad o magkapantay na katangian ng dalawang pangalan o panghalip na pinaghahambing. Ito'y gumagamit ng mga panlaping tulad ng sing, sin, sim, magsing, kasing, o ng mga salitang kapwa o pareho. Yan. Yan yung dalawang halimbawa. No? Panghuli ay ang pasukdol. Ito ang uri kung ito ay nagpapakita ng pinakamatindi o pinakasukdulang katangian sa pinaghahambing ng higit sa dalawang pangalan o panghalip. Narito yung mga salitang ginagamit madalas dyan o panlapi, pinaka, napaka, pagka, kasunod ng pag-uulit ng salitang ugat. Halimbawa, ubod ng,
hari ng sakdal at sobra. Yan po yung mga salita. Pagkang tinutukoy, pasukdol. Katulad na lamang ng halimbawang nabanggit, pinakamalaking hamon. Okay? Diyan po nagtatapos ang ating talakayan para sa Filipino. Well, malapit na po tayo matapos dito sa ating pagtalakay dito. Nawa, may natutunan tayo, may kinalaman sa mga paksang nabanggit. Well, maraming salamat po sa pakikinig po at nawa, meron po tayong natutunan, may kinalaman sa pang-uri. Okay? So yun lamang po. Maraming salamat at see you sa panibagong video lesson.